Lihim ng liham. Good morning, partner! Good morning, partner, at welcome sa ating programa o sa ating segment na Lihim ng Liham. Ano ba? Bait ko dun ha. Bakit ang baba? Baba eh. Nakakaloka ka. Uy, oras muna natin. Ay, oras natin 8:20 na ng umaga. Good morning sa mga nakaka-relate sa lahat po ng pangga natin na yan. Puro dada, wala namang gawa. Lalaki talaga. Uy! Mukhang mayayari na naman ako dito. Hindi naman. Partner, mukhang itong linggo to, parang ikaw lang ipanalo dito. Tingnan Oy, wala namang panalo, walang Oo, wala tao. naman. Nag-share lang tayo Oo. ng thoughts natin Sige, tungkol sige. sa mga problema ng mga pangga natin. Pero Okay. ikaw din kung gusto nyo pong mag-share ng thoughts ninyo, masarap yung thoughts, di ba? Oo, nako, everyday dapat may thoughts ka. Hoy, mali! Tama naman sa lihim ng Mag-share. liham. Kailan mo may share dito Oo, ha? every day Oo. para masaya, no? O, i-text nyo po kami 0945 367 87 92. Ayan ha, perfect na perfect yan. Kung meron po kayong load, kung meron po kayong internet connection, may wifi connection po kayo, i-message nyo na po kami, puntahan nyo po yung page namin, hanapin nyo po yung live Energy FM 1067 sa Facebook. At sa TikTok, Energy FM 1067. Okay Ikaw, ano Pangga- masasabi mo? Ito na nga, pag-uusapan natin. Eto na, eto na. Partner, yan kasi ang problema kapag puro kayo plano. Aray ko. Akala nyo, di ba? Totoo naman to, partner. Oo naman. Na kapag akala ng mga lalaki, kapag hindi kami nagagalit, kapag walang pinag-aawayan, everything is A-okay. Oo, tama naman. Panatag ang loob namin mga kalalakihan. Kasi ganyan ang mga lalaki. Insensitive kayo. Ay, yes. Totoo yun. Yes, totoo. Pero sa ating letter sender, no, wala naman problema when it comes sa financial, no? Oh, wala Maganda daw. naman yung kanilang trabaho, Oo. no? At ang dito kasi partner napag-uusapan nila yung for the future nila. Wala, okay yun sa mga kababaihan. Siyempre, Kaso oo. mahirap dito baka itong si letter sender nangako siya Oo. At naghihintay kayo kung dapat kasi may timeline Oo. Dapat may date. Ang pagpaplano normal yan, napag-uusapan talaga na kailan, ano bang kailangan natin ditong gawin. True. Siyempre, pag-ipunan. Ang pagpapakasal ay hindi naman talaga po biro ito. Totoo. Ito talaga ay hindi mo masasabi na hindi lang to parang buwan lamang ang paghahandaan, kundi taon din. Kasi may iba dito talaga na, siyempre, partner, hindi naman madali ang ikasal. Oo. Nandyan din yung tawag niya to, ang hingitan advice sa ating magulang, both sides. Kung ito, napapakasal na kayo, hingi rin kayo ng advice sa kanila Kailangan din yan Oo. Kung kayo magjowa, maintindihan naman natin na pag-uusapan yan. Yun nga lang kasi, itong nakikita ko, si girl, syempre naghihintay siya na hanggang kailan. Alam mo, feeling ko, partner ha, just to cut you a bit, Oo. sa tingin ko kasi, kapag halimbawa, invested kayong dalawa sa relationship, syempre doon na yung tingin ninyo Kailan kami ikakasal? Doon na papunta. Lalo na kung napapag-usapan, kung Oo, nababanggit, oo, di ba? oo, Yung mga lalaki, nagpaplano, sa ganito tayo, ganyan. Tas kami naman. Kasi kami naghihintay lang kami. Totoo Diba, naman kung, yan. ngayon, kung Naiintindihan ko. inopen ninyo yung usapang kasal, aasa kami. Yun nga, tama. Ngayon, Aray ko. di ba? Hindi, totoo lang, partner, di Oo, ba? totoo. Kasi kami naghihintay na, nananahimik kami. Lagi namang babae ang naghihintay sa panliligaw, di ba? Hindi naman kami lumapit sa inyo. Di ba? Lalaki naman talaga. Lalaki naman talaga. First move Oo, Di ba? Ngayon kayo yung nagsiset kung paano yung relasyon. Di ba? Sa madaling salita, kami yung magdadala. Kayo yung nangunguna, Oo. 'di ba? Lalo na sa mga malalaking bagay na kayo yung nagpo-propose, kayo yung nagpaplano ng kung magpapakasal ba or hindi. I mean, alam mo yun, sa inyo lahat nagsisimula. 'Di ba? Kami talagang sumusunod lamang Totoo. sa tugtugan ninyo. Yun nga lang, partner, kapag inopen mo yung idea na yan, tapos hindi mo naman sinundutan ng katotohanan, ng reality, parang ang sakit naman Pero nun. tingin ko nasundot naman siya. Oo, diba? Ano? Ba't nasundot is daw mali? Kumbaga napag-uusapan at siguro panatag na yung girl Ang iniisip ko lang kasi dito na may nasabi siguro tong ating letter sender na hinihintay niya yung date na lang Okay lang ba? Wala ba? Kasi 2027. Puro someday kasi. Someday. Puro balang araw, Oo. partner. Hindi ba siguro hindi nyo ba maintindihan o maunawaan kung sakaling kaya siguro hindi pa mabigay yung date nito dahil baka hindi pa siguro handa Oo, o pinag-isipan pa. Oo. Pero hindi rason para makipaghiwalay kayo. Kaso, Oo. paano kung sobrang tagal na nga, sobrang naiinip na yung Sinabi babae. ba ng letter sender gano'ng katagal silang 4 years. I mean yung pinag-usapan nila to na i-brought out tong
usapang kasal? Wala. Siguro nandun along the 4 years na yon napag-uusapan nila yung Pero bakit bumitaw? Ay, yun ang gusto. Yun dahil gusto nga ko. hindi niya na nakikita yung sarili niya, yung future nila together. Kasi wala namang, kumbaga hindi siya na, hindi siya nagiging solid. Puro lang plano-plano. Pero Tapos, ganun ba kayo? Ba't hindi di nyo- konkreto, walang konkretong plano. Ganun ba kayo? Kung sakaling hindi gusto ng lalaki. I mean, no, mali ako doon. Erase. Oo. Ayusin mo. Paano pag wala pang maibigay na date, ba't di nyo kami kulitin? I mean, ano ba plano Bakit mo? kailangan kayo kulitin? Hindi, para i-remind na, Ay, naku, syempre, di ba nga, pag ikakasal, pwede magtulungan kayo dyan eh. Hindi naman lahat, sa panahon ngayon, hindi naman lahat lalaki gastos, dapat hahati ka rin. Oo, pero hindi. Oo. Wala sa usapang gastos, partner. Dahil no? nga, okay naman. Doon lang sa plano muna tayo. Kasi tulad nga ng sinabi, kasi na-experience ko to, partner eh. Yan pala Dito ako nang gagaling. Sige, kaya pala Noon, inopen sa akin nung hindi pa kami kasal ni Romel. Inopen niya sa akin na gusto niya magpakasal, gusto niya kami magpakasal. Tapos, syempre, nangatog ako, di ba? Nanlamig ako, sabi ko, wait, kasal? So, alam mo yon kasi relasyon lang yung after ko noon eh. Tapos parang iba sa akin yung word na kasal. Teka lang natakot ako. Tapos nung okay na, sige, okay, pakakasalan niya ako. Dumating yung point na, teka lang, engage tayo, pero bakit parang ang tagal? So, wala ka bang plano? Puro ganito na lang? Tapos ang sinasagot niya sa akin ng partner, nagmamadali ba tayo? So, gets mo yon? Naintindihan ko, naintindihan ko yung point mo. Pero ang ibig ko sabihin, bakit kagad ang solusyon ng hiwalay? Bakit pwede naman na, teka, sige, pag-usapan natin to. Ano ba yung deadline natin? Kailan ba yung timeline natin? Kailan ba dapat? Bakit ang solusyon? Sa loob ng 4 na taon na gano'n ng hiwalay kagad ng solusyon? Well, Hindi mo na kagad nakikita yung sarili mo? Bakit ganun? fed up na siguro. Napaka-unfair nyo talaga. Ay! Mali! Ano, diba? Sa akin kasi, ganun ba kagad kabilis ang desisyon ng babae para makapaghiwalay? Kung Oy. sakaling, bakit yun nasabi na hindi ko nakita yung sarili ko, yung future ko, parang nawawala ng daan or kung saan patutungo tong relasyon. Bakit di mo pag-usapan, ayusin? Kasi alam mo, Ikaw na partner, lang mag-move. Kung just in case natatakot yung letter center, yung babae na lang gumawa na para na isettle na natin. Ito, pag-usapan na, total, wala tayong problema. Ganun, madadala sa usapan yan eh. alam mo, partner, hindi yan biglaan. Naniniwala ako na bago siya makipaghiwalay, bago siya makipag-walk away, bago siya umalis sa relasyon na yan, ilang beses niya nang dinebate yung sarili niya as to, is she going to stay in this relationship or move na? Ayan ang Kasi mali sa inyo. walang nangyayari. Yan ang mali sa inyo mga babae. Ba't dinidebate niyo yung sarili niyo? Ba't di niyo kami kausapin? Kasi naman, alam mo, kayo nga dapat in the first place yung nagbe-bring up niyan. Hindi yung tipong kailangan pa namin sabihin sa inyo na meron tayong problema. Diba? Kayo yung nagpa-promise tapos hindi ninyo gagawin. Wait lang Sinabi mo na ano sabi mo kanina? Madami nun eh. Kailangan sabihin mo sa akin kung ano yung problema. Dapat sinasabi nyo. Kasi minsan mga lalaki, kumbaga iba yung mindset iba yung focus niya eh. Sige, pwede naman. Kasi diba? nga, syempre, may iba kayong direksyon at, bilang mga lalaki. Pero bakit ganun nga? Bakit yung Kasi ganito na lang yan, partner. Hiwalay Sabihin na lang natin na fed up na, napagod na kakahintay. Kasi ang problema niyan, partner, kapag halimbawa nag-open up ka at pinaasa mo yung babae, hindi yan pwedeng maiwan lang sa asa moments lang, asa levels lang. Kailangan sundutan mo ng reality. Dapat sundan mo kung gusto mo magpakasal o ano ng plano ng kasal, bakit walang follow-up? Hanggang kailan mo kami bibigyan ng pagkakataon na makapag-desisyon? Sige, bago kayo, di ba? Ngayon, sabi niyo parang walang pupuntahan. Parang pangit naman. Hindi mo bibigyan ng, para magtimpe or magbigay ng chance pa na, teka lang, ayusin natin to, baka may ayos na natin yung set ng date ng kasal natin, ganyan. May timeline din ba kayo? Dapat meron, lalo na kapag ganyan na yung relasyon ninyo, kumbaga on the rocks na or hindi na kayo sure of each other. Kasi nga, puro kayo plano tapos wala namang reality. So siguro may karapatan yung babae na magbigay ng ultimatum. Meron talaga kasi sa isang relasyon minsan talaga partner hindi namin naiintindihan ng lahat ng bagay-bagay. Like, for example, ito nga, di ba, napag-uusapan natin kasal, minsan nakakalimot ang lalaki, bakit di nyo gawan ng paraan na ikaw naman gumawa ng paraan na, teka, tumatagal na tayo, kailangan na natin sigurong ano ba, plano mo? Gano'n, kinukulit may pagkukulit pa rin dapat. Hindi ba dapat kusa yun? Kailangan pang kulitin, partner? Kung ang lalaki gustong-gusto talaga makasama yung isang babae sa buhay niya, hindi yan para mangulit pa yung babae. In the first place, kayo yung sa amin. Kayo yung
yung nanligaw, kayo Kailangan nyo yung mangulit. nag-open. Ba't kami yung mangungulit? Kayo kailangan nyo mangulit kasi kayo nagmamadali. Yung lalaki, hindi nga. Di ba, di ba nakapos, usap. Sasapakin kita, Jim. Pero kung gano'n nagmamadali na kayo, pwede na, bilang ako, kung ako sa side ng letter sender, walang problema Kung sa akin. matagal na sila, hindi naman pagmamadali yun, partner. Tingnan mo ha, yung lalaki 35 na, yung babae 31 na. Ano bang inabol nyo para mabuntis ka agad? May hirapang mga anak. Ano Hindi ba? natin alam. Ah, Siguro kasi, nabigyan nga kasi ng promise. Kaya umasa yung babae, ngayon naiinip na yung babae. Parang mali naman yata yun. Ba't ka nagmamadali? Inopen mo kasi kung di ka pa naman tungaw eh. Baka kasi nakalimot dahil sa sobrang pagkakayod sa trabaho, di ba? Totoo naman. May mga ano rin kasi, dapat din intindihin din ng babae na may pagkakataon din, teka lang, baka may problema naman siya sa family niya, meron pang inasikaso, meron pang pinag-aaral, meron pang, di ba? So, ang tanong, hanggang kailan maghihintay? Hanggang kailan ka nasa waiting list? Sige na ba? Kailan mo ipaprioritize yung pinag-uusapan nating kasal? Yun ang ano, yun ang hinihintay ko na dapat sabihin ng babae dun sa letter sender natin. Oh. Hanggang kailan ako o tayo magtitiis ng ganito lang. Mm. Yun. Wala siya sinabi eh. Ang sagot nga lagi daw, someday, balang araw. Someday pag... Mali rin kasi Kailan itong lalaki. ba? Someday, mali. Paano ko ito ilalaban itong lalaki? Loko-loko. Ano natin ilalaban? Mali pala eh. Diba? Someday. Ito, babasahin ko sa'yo ulit yung Ano ba linyahan yan? niya Mali, ha. masakit sa ulo. Minsan daw, alam niya naman na hindi umaalis ang mga tao dahil pagod na silang magmahal. Umaalis sila dahil walang security doon sa relationship. Siya nga nagsabi, someday is not an unlimited promise. Yun nga sinasabi ko. Oo. Ito na sinasabi ko, partner. Na minsan talaga, bro, hindi ka kabilang sa amin. Ibig sabihin, ikaw lang. Bigla mong ikaw lang ang pinakuwil yung lalaki na yan. Mahirap din kasi mangako. Di ba sabi nga pangako ng pangako, lagi namang napapako. Mali ka talaga, bro. Yan. So siguro, this goes to show, partner, na kapag nag-promise kayo, siguraduhin ninyo na kaya ninyong i-execute yan, promise na yan. Or kung nagplano pala kayo, di pala plano, siguraduhin nyo na kaya nyong i-implement yan. Kumbaga sa kumpanya, di ba? Sige. Naglabas ka ng memo, i-implement mo, hindi yung may memo lang. Naintindihan ko na siguro to. Sige, kung magbibigay siya ng timeline, hindi naman siguro exact date eh. Halimbawa, Oo naman. ngayon 2026 ngayon. Oo. Siguro sa 2028, pwede na natin. Pwede na yun. Okay na sa inyo yun. Okay na sa inyo yun. Nakapag-ipon ka na nun. Basta, gagawin nyo o gagawin natin to, tatrabahuhin natin to. So, okay na sa inyo. Alam ba, sinabi ko ako yung letter sender na 2028, okay na sa inyo. At pangahawakan nyo yun. Pangahawakan mo rin. Tama. Pares pala. Hindi kami lang. Hindi, kumbaga para at least malinaw sa inyo na, ito sa 2028, walang date, walang month, kung kailan yan. At least 2028, dapat sigurado na yung, buo na yung desisyon nyo. Kasi partner, tatrabahuhin mo yan. So from 2026, paplanuhin nyo. Isi-schedule nyo yung simbahan, isi-schedule ninyo yung mga suppliers ninyo. So magandang lead time na yung 2 taon bago kayo magpakasal. Tapos, tototohanin na, hindi yung sinabi nila ng 2028, tapos wala naman kayong ginagawa. Yun lang talaga. Diba? Laging walang pagsasabihin saan saan tayo magpapaschedule, saan simbahan. Sandali lang kasi may ako, ganyan. Naano lang kasi ako dun sa ano lang ako dun Kaya sa nangyari sa kanila na naging solusyon yun eh. Hanggat kaya may ayos, dapat ayusin at itama. Pero pagdating, ako nang hinayang ako eh. Kasi, di ba, narinig ko sa kanya, yung letter sender natin na wala silang problema sa pera, stable na yung trabaho, maganda naman. Sayang eh. Alam mo yung parang isang click lang, gano'n nakabilis ang desisyon na para maghiwalay. Well, siguro nga, hindi lang yan yun. Siguro there's something more to it kung bakit sila naghiwalay or bakit sumuko agad yung babae. Diba? Baka siguro hindi pa handa si letter sender. Baka lalaki ring hanap. Hoy! Mali! Hindi mo lalagyan ng plot twist yan. Mali. Nakakaloka ka taga naman. mag-desisyon kasi. At yan, wag po kayong magpatumpik-tumpik kung mahal mo, mahalin mo, at what better way to prove it than to, get married. Ang bottom line nito sa ating letter sender at sa kanyang storya, wag na wag kayong para sa mga kalalakihan, wag kayong mga ngako na hindi nyo naman tutuparin. Lalo na kapag napag-uusapan ang kasal. Yon, totoo yan. At tayo mga babae naman, mayos kayo mga ante. Pinangakuan na nga kayo, gusto nyo, tuparin pa. Charot! Hindi, charot lang. Kayo, ito kasi paniniwala ko habang walang gawa, sige lang, tanggapin mo lang yung mga sinasabi. Habang walang ginagawa,
mas malalaman mo yan kapag nandyan na. Mm-mm. Bigay mo na lang. Ngayon, kung mahal mo, mahalin mo lang. Huwag tayo mag-expect. Kasi minsan, sinasabi nga nila, yung expectations, yun talaga yung nakakasakit talaga Yes. ng damdamin. So, Totoo naman. kung mahal mo, mahalin mo lang. No expectations. Again, para sa akin lang yan. No, para sa akin lang yan. May mga babae kasi na, hindi, DJ Lindsay, kailangan meron kang i-expect para meron kayong patunguhan. Tsaka tingin ko kasi na ano rin nape-pressure din yung girl eh. Oo. Dahil nga sa, well, hindi natin alam kung ano nasa isipan niya, pero Oo, totoo. ako nakikita ko kasi parang, syempre, may kakaedad na rin sila, 30, hindi na sila mga bata, di Siguro ba? gusto na mag-settle down. Oo, at gusto na rin magkapamilya. Well, sa panahon kasi ngayon, sa ngayong generation at sa totoong buhay, na ang hirap kasi ngayon na magkaroon ng bumuo ng pamilya na sa more than 40s ka na or nasa 30s, 30s ka na, Oo. na syempre gusto mo magkaroon ng pamilya at maabutan mo yung anak mo eh. Mm-mm. Habang lumalaki, medyo halos hindi kayo... Magkalayo ng Oo. itsura. Oo, tama. Parang tingin ng mga ate kuya lang datingan eh. Yan. So, naintindihan ko rin, baka yun ang nasa isipan ng babae. True. Kaya sana, sa mga lalaki nangangako, bro, ano ko na rin pala, 35. Oo. Hirap yan, baka hindi mo pa sure kung ano. Ano ba? Mahirap din kasi makabuo pa ng ganyan eh. Uy, hindi naman pag sa lalaki. Hindi natin sure. Testing natin sa iba. Ay! Mali! Pero, yun lang. Sana, kung ano pa na, kung naghiwalay sila partner, di pa huli lahat, pwede pa pang pwede nyo pang suyuin, ayusin. Kung gusto. Oo. O yan. Ha? Kung kayo naman, nasa sa inyo naman dalawa yan. Nasa pag-uusap yan, di ba partner? Yes, naniniwala ko at this time siguro tauhan na to. At Oo. baka, balitaan mo kami. Balitaan mo kami. Baka maayos pa at mabigay mo na talaga yung gusto rin ng iyong ex-girlfriend. Yan. Partner, yung mga comments na nandito sa ating Facebook ay babasahin natin mamaya. Hello muna kay Rems, kay Jamaica, kay Darwin, kay Merlin. Umagang-umaga Hi, ay present Merlin. ngayon. Basahin natin yung comments sa ating digital space, Facebook and TikTok. And yan, sa mga nasa radyo po, sige po, sound trip po muna tayong malupit Okay. na malupit. At partner, babatiin ko na pala ng happy birthday. Happy birthday! Si Jerry Fajardo, Angeline Candane. Kaya maraming salamat galing yan kay Love Mariano. Yan. Good morning po and happy birthday. Mangga, sound trip po muna tayo sa lahat po ng mga nasa internet. Sige lang po, magkikwentuhan pa tayo, ha? Mangga, maraming salamat sa pagtutok at pagantabay sa amin ni Jimbo kanina pang alas 4 ng umaga. At tabayanan niyo po mga pangga, susunod na po si Sheena! Dito lang yan sa number 106.7 Energy FM. Pangga mong sabing radyo. Sabihin mo, Energy! DJ Lindsay at DJ Jimbo. Energy